pag-uusapan natin ang pangatlong category na determinadong dilag. Dahil yan ang moniker mo dito sa loob ng bahay ni Kuya, tama? Yes, yes. Titignan natin kung talagang determinado nga ba talaga si Eliza at kung bakit. Handa ka na ba? Handa na! Handa na! Para sa aking unang tanong, kung bibigyan ka ng pagkakataon para baguhin ang iyong moniker na determinadong dilag ng Cavite, ano ang ipapalit mo dito at bakit? Wow! First time niyang natanong sa akin! Oh my God! Oh my God! Hindi ako ready for this. Okay. Determinado. Siguro okay lang naman kung hindi ko papalitan yung word na determinado. Kasi hindi talaga, kasi kung may add ka na lang doon. May add ako. Oh my God! Oh my God, ang hirap ng tanong. Ang hirap ng tanong! Noeli, kaya mo yan? Hindi, pero sige. Siguro ano na lang, very simple lang, and very masipag. Masipag na dilag ng Cavite. Wow! Wow! Ibang term na determinado lang yun. Masipag. Masipag. Tinunay ko lang talaga siya sa determinado kasi based sa life story ko naman at sa mga gusto ko sa buhay, sobrang determinado ko talaga. Determinadong mag-aral, determinadong ipagpatuloy tong career ko para sa family ko, para mabigay sa kanila yung pangangailangan na kailangan nila. And syempre, isa rin talaga sa goal ko na mapag-aral yung sister ko. So, sobrang determinado talaga ako na magtrabaho para sa kanila. Yun na talaga yung pumasok sa isip ko yung word na masipag. Wala naman, wala. Naman, no? Ano, wala? Masipag. Masipag na dilan. Ayan na. Para naman sa aking pangalawang tanong, dahil ang tawag sa'yo ay determinadong dilag, may mga panahon ba na hindi ka naging determinado at nawalan ka ng pag-asa? Ano yun? Grabe. Grabe. Oo naman. May mga araw talaga na dumadating ako sa point na hindi ko na nararamdaman yung pagiging determinado ko. Example na lang yung naging leader ako sa league task. Hindi ko alam, pero yung mga kagrupo ko sobrang determinado nila. Pero ako hindi ko talaga maramdaman sa sarili ko yun. Kasi ako, sobrang, ayun nga, gaya na sabi ko kanina, sobrang baba na tingin ko sa sarili ko. And hindi ako, as in, sobrang baba na tingin ko sa sarili ko na hindi na talaga ako minsan nakakahanap ng pag-asa to, para lumaban, to strive, para matuto pa. May mga ganong araw talaga, and kapag ganon, sobrang hindi ko alam kung paano ko i-handle yung ganon. And dumadating din talaga sa point na ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, ayoko na wag na lang, tigil ko na lang, na wala din naman akong reason para magpatuloy pa, so bakit hindi na lang tapusin? May mga ganon akong moments talaga, and as in, sa hinaba-haba ng buhay ko, napapadalas talaga yun na as in nakiisip ako ng gano'n. And super hirap sa akin. Kasi, ay nga, until now, hindi ko pa rin alam kung paano siya i-handle. And super unhealthy ng coping mechanism ko. So, as much as possible, hindi ko talaga tinatatak sa sarili ko na ayoko talaga ng gano'n na ano ko sa sarili ko yun. Kasi, hindi na ako, pag gano'n kasi, sobrang naapektuhan ako. And hindi ko na alam kung paano pa ako lalabas sa ganong posisyon.
So as much as possible, lahat ng sinasabi sa akin ng mga friends ko na matapang ako, na kaya ko, lagi kong tinatatak sa isip ko yun. Para syempre, alam mo na, para lumakas yung loob ko, and gusto kong mapanindigan yung moniker ko na determinado. Yes, tama. At para naman sa aking last na tanong, ready ka na ba? Ready na? Oh my gosh! Na, sa mga naipakita mo dito sa bahay, hindi pa ako convinced na naging determinado ka. Kaya, paano mo ako i-convince na tunay kang ang determinado? Actually, actually ako, alam ko naman na sa sarili ko, but syempre, nasa ano niyo naman yan kung nakikita niyo or no, but alam ko sa sarili ko na ginagawa ko yung best ko and pinapakita ko talaga na determinado ko sa isang bagay. Gaya na lang nung sa mga league task, yung sa unang-unang league task, of course, nasa akin talaga yung goal na gusto kong manalo doon para, syempre, hindi man nominate kasi alam ko na marami pa akong reason para magpatuloy dito sa bahay ni Kuya. And isa yun doon. And gaya nga na nasabi ko kanina, may mga araw na hindi ko na-feel na determinado ako and hirap akong i-handle yun. And nangyayari yun dito sa loob ng bahay. So marami talaga yung araw na hindi ko talaga siya napapakita. Kahit sa sarili ko, hindi ko talaga napaparamdam yun. And siguro, if meron akong paraan para ma-convince ka, hindi ko yun magagawa fully dito sa loob ng bahay. Alam ko kasi na sobrang lawak pa ng outside world. Alam ko na mas marami akong mapagdadaanan doon. And alam ko na yung pagiging determinado ko, mas may ilalabas ko doon dahil nasa labas ang totoong hamon ng buhay. Yes, thank you so much. Thank you, Kapis! Ang galing no! Pang Miss Universe na yun! Totoo ba? Okay, sige, pang-donate na yun. Ayan, thank you so much, Eliza. Sobrang hanga ako sa katapangan na meron ka. At aabangan ko lahat at sana magka-group din tayo. Thank you, Kapis! More tasks to come. Amen. Amen. Ngayon naman, ay magsisimula na ang ating game show! Para sa unang game show, ano pang hinihintay mo, Ashley? Simulan mo na! Ayan, thank you so much, Caprice. Grabe naman yung energy dito. Sobrang saya. Sobrang grabe yun. Anyways, kamusta ka naman, Eliza? Super okay. Hindi ko na-expect na ganito ako ka-hyper ngayon. Pero, wow! Grabe. Grabe ang bigat ng mga naunang katanungan at sagutan rin na nangyari tungkol sa buhay mo sa labas ng industriyado. Kaya naman ngayon, tatanungin naman kita para sa ating game show, tatanungin naman kita tungkol naman sa buhay mo dito sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya naman ang game show na to ay tinatawag na Yes, ... No, ... Game. Wow! So madali lang naman to. Dahil sasagutin mo yung tanong gamit ang mga flags na nasa gilid mo ngayon, which is yes, raise mo yung green flag, and kapag no, raise mo yung red flag. Okay. So, Eliza, are you ready? I am ready! Okay, kung ganun, magsimula na tayo. Question number one. May oras na ba na nangyari na nagalit o nainis ka sa isang housemate pero tinago mo na lang sa sarili mo? Natatakot ka ba sa kung ano ang mararamdaman ng magulang mo kapag nalaman nila kung ano talagang kinikimkim ang damdamin mo? Sa tingin mo ba, may kinalaman yung mga kaibigan mo sa pagkanominado mo ngayong linggo? Grabe. Parang sobrang green flag na ng mga sagot mo, Eliza. Pero, eto na nga. Ikaw ba ang dapat na manatili dito sa bahay ni Kuya? At hindi ang mga kaibigan mo na sina Carmel at Crystal? Sa tingin mo ba na ipagmamalaki ka ng magulang mo? Wawagay-way ko to. Wow! Sa tingin mo ba nakaka-apekto ka sa pagkakaibigan ni Marco at Miguel? Wawagay-way ko. Did you ever lie in this interview? No! Oh my God! Napakahirap actually ng mga natanong na to kahit game show lang siya. Pero maraming salamat sa pagsagot ng totoo.
ko na ang ating next host, Lala! Wow! Thank you so much, Eliza. Thank you, Ashley.